Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung ilang reaction natin dito po sa SONA ni Pangulong Marcos ngayong 2024, no? Ayan na nga, alam niya yung mga pangunahing problema, pero bakit ang highlight ay Pogo? Mapapansin niyo po rito na after lang talaga si Pangulong Marcos sa yung talagang hindi paglutas ng problema eh. Yung sa kanila lahat projection, palabas lahat, 'di ba? Ito ay isang malaking yung ang SONA ay isang malaking propaganda machine, no? Kung ang sikat ngayon ay Pogo, actually sikat lang 'yan sa mga politiko, 'di ba? Tanungin niyo po yung pangkaraniwang tao, ang alam po sa Pogo, Pogo ba, di tignan niyo yung ano, yung Cavite, yung ano yung tawag niya rin, Island Cove. Parang yun yung doon nagpalakpakan, doon standing ovation. Hindi ko makuha kung ano may pwede na nga yun eh. Sa tagal po, di ba? Kung talagang si Pangulong Marcos, katulad ni Pangulong Duterte na umaaksyon talaga sa problema, doon din pala papunta. Ilang buwan na bang tinatalakay ang Pogo? Bakit kinakailangan? Tignan nyo kung hindi naghanap ng ganyan na highlight o moment. Mga moment yan, di ba? Bakit kinakailangan hintayin mo pa yung kung naniniwala ang Pangulo na malala talaga yung Pogo at hindi kayang lutasin, bakit kinakailangan pang maghintay ng napakahabang panahon? At kinakailangan sa SONA pa i-announce, di ba? Para may highlight. Ganun, parang, ang highlight. Okay, puntahan natin, isa-isay natin yung highlight. So, ako, para matigil po yung sagutin muna natin yung dalawa yung kumakalat. Yun na nga, no? Sumasang-ayon ako kay Pangulong Duterte na siyempre, totoo naman yun eh. Ako, miski nga ako, medyo nagdududa ako na sa dami po ng AI ngayon, si Deo Macalma, di ba nung lumabas po yung ayon sa bubuit ni Deo Macalma, duda nga ako, kinakailangan makita ko yung video mismo na nagsasalita si Deo Macalma para sigurado na yan ay hindi siya AI, no? Mahirap po talaga ngayon eh. Mahirap kaya mahirap natin ma-determine kung talagang AI yan o totoo. Kinakailangan po yan, expert, ang dali lang naman po yan, no? Expert lang po. Kung ako sa gobyerno, imbita sila ng expert. Naalala ko nung issue dati ng Hello Garci. Di ang expert nga si Kring Kring, yung tatay ni Kring Kring, si Jo Marie Gonzales. Dahil sa recording siya, marunong siya. Madidetermine po yan kung AI o hindi. Kung yung mga sangkatutak niyong press conference, meron kagad kayo ron na isang tao na nagpapatunay, di ba? Wala, sila lang kasi tinignan ko yung tenga Pucha, tinitignan ko rin yung tenga parang talaga bang may pagkakaiba? Ang dami pong AI expert, ang dami pong eksperto kahit sa NBI. Under ba ng DI? Hindi, DOJ pala yun. So madali lang po para sabihin yung fake yung tayo, paano natin malalaman yan? Mahirap po yan. Okay, dito naman po sa Sir na Badingdong, tinawag na Sir. Alam nyo, huwag kayong gumaya sa US at sa mga European na kayo ay babae ako, he, she. Pilipino tayo eh. Buti nga, siguro sa
sa social na restaurant yan. Kaya nag-iinarte. No? Yung tinawag daw siya na, sir, oh, ang daming taga-ano ngayon ah. Bakit maraming shekel ngayon? Roger Agkayab. Thank you very much sa 1790 shekel. Maraming taga-Israel ngayon ah. Sagutin lang po natin tong kumakalat na video na may badingdong. Bading talaga lang kayo dito sa Pilipinas. Huwag nyo pong, hindi po tayo nasa US. Dito po, ang kategorya rito, babae, lalaki. Kung kayo ay bakla, bakla kayo. Kung kayo po ay tomboy, tomboy. hindi po, buti nga sa social kan restaurant. Kung ikaw ay kumain ka sa karinderya, tinawag ka, sir, ano ulam mo? Ano sir, bakit mo ako tatawagin sir? Di mo ba alam na babae ako? Putya, magugulpi pa kayo ng dior sa katarantaduhan niyo eh. Opo, katarantaduhan po yan, nag-iimbento kayo ng wala naman. Yung, alam niyo po pagkakaiba nitong mga baybay na to, sa totoo lang sabihin niyo na makaluma ako. Yung mga bakla tomboy, alam po nila na hindi sila babae at hindi sila lalaki. Kaya nga alam nila na bakla sila, bading sila at saka tomboy sila. Etong mga bay na to, may mga tama po sa utak. May ethics ka. Pero kiniklaim mo na ikaw ay babae. Nung una po, akala ko yung nagpa-transform ka na, yung nagpaputol ka na talaga, at saka yung nagpa-enhance ka na ng mga jugs mo eh. Kala ko ganun yung trans women eh. Yung pala, ang definition pala ng trans women, pag claim mo na babae ka, napakalaking kalokohan, no? Tapos, kalokohan na nga yan sa US, dadalihin nyo pa rito sa Pilipinas. Hindi po obra dito yan. Hindi po obra yung mga pauso ninyo. Kagalang po natin, wala, dito po sa Pilipinas, wala naman pong inaaperito na mga pinakasikat na artista natin. Sino? Si Vice Ganda, inaapi ba yan? Si Vice Ganda nga ng aapi. Hindi po uso dito yan. Masyado kayong nakikiuso kayo sa western countries eh. Hindi naman bagay sa atin yan. O yung sa Thailand nga, alam nila ladyboy sila eh. They're not ladies, they're ladyboy. Nakita ko yan sa interview. No, we're not ladies, we're ladyboy. May lawit. Okay, kaya nga po, mahirap po kasing pagtalunan yan. Ang dami naman pong eksperto. Sabi ko nga sa inyo, panahon ni Gloria yun, di ba yung Hello Garci? Oh, wala pa pong, meron ng eksperto, malalaman na kung fake o hindi. Ngayon pa ba tayo? Magsabi lang po kayo dun sa okay. Hindi. And may nagtanong eh. Kumakalat daw yung bisyo, yung video. Maganda po naman ang sinasagot natin. Yan talaga po. Yan po talaga yung ano natin, no? Huwag kayong magpauso dito sa Pilipinas niyan. At nakakatawa na nga yun. Ang dami na nga nakakatawang video na ganyan. Okay. Okay na po. Kulang kayo. Kulang kayo. Masyado kayo mainit eh. Punta na po tayo. Yung simula po ni Pangulong Marcos sa kanyang video, okay. Di ba? Sabi niya, bagamat ay na-translate na lang natin. Yung natatandaan ko, yung pasimula niya, bagamat umuunlad yung ating ekonomiya sa papel, hindi ramdam ng mga tao dahil mataas yung presyo ng bilihin, no? Alagana pa rin ang kahirapan. Hindi nila ramdam yung sinasabi ng pag-unlad sa ekonomiya ng Pilipinas. Tama yun di ba?
Tama yung sinasabi niya. Ngayon, ang ine-expect ko, kung alam niyo yung problema, ang akala ko, yan yung lalamanin, di ba? Ano yung mga ginawa? So, alam niya na ang pangunahing problema ng Pilipinas, at ayon din po sa mga dyaryo, at ayon po sa mga survey, yung pangunahin pong gustong pagtuunan ng pansin ng mga Pilipino, yung pong pagtaas ng presyo. Tatlo po pagtaas ng presyo, mababang sweldo at kahirapan. Yun po yung pangunahing tatlo, di ba? So kung yan po ang suliranin ng Pilipinas, ang ine-expect po natin, no, mga ginawang hakbang para masolusyonan. Kasi gobyerno ka hindi na makaya ng tao 'Di ba? Yung pagtaas sobra ng presyo, hindi po yan kayang lutasin ng mga pang-individual. Diyan po papasok yung gobyerno, 'di ba? Gumawa ka ng paraan kasi inflation Hindi lang naman sa isang parte ng Pilipinas, buong Pilipinas. At ito po, hindi po naganap na pagkaupo pa lang po ni PBBM, nagsimula na po yan Hindi na tayo bumaba, hindi na tayo nababaan ng presyo. Ang ine-expect ko talaga, diyan po iinog yung mga gago. Kung hindi man ang kapuna-puna pa, ito pa kapuna-puna, no? Wala talaga siya nasabi na malinaw na proyekto. Kaya ang haba is 1 hour and 20 minutes mahigit Kasi, inisa-isa niya pati yung mga maliliit na proyekto ng mga patubig. Alam niyo yun? Yung mga maliliit na bagay, kinakailangan kung si Pangulong Duterte, iisa-isahin yung mga tulay na lang, hindi mauubos yun. Okay. Yun nga po yun nung mga unang taon ni PBBM, alam niya, pati nung nangangampanya siya, nung nangangampanya si BBM, alam niya ang kinakailangan, foreign investors, ang kinakailangan, patuloy silang mag-ugnayan ng China dahil pag pinapasok niya yung US, magiging magulo. Siya rin nagsabi niyan Nung it's either nung nangangampanya siya o nung siya ay senador. Alam niya Pero nung presidente na, nagbago na lahat di ba may ilan na tayo naatinan dyan na yung nagpunta siya sa Amerika, biglang before siya umalis papuntang Amerika, ganun po yung pananaw ni PBBM. Kaibigan tayo ng China, number one nating trading partner yung China. Itutuloy natin yung pakikipagkaibigan natin sa China. Walang problema Sa debate niya ba sinabi? Yun sa debate. Walang problema. Kasi yun yung pangako mo, itutuloy mo yung mga ginawa ni Duterte. Pagpunta ng US, nabago na lahat. So maraming haka-haka dyan. Sila Roque, may mga haka-haka dyan. Dahil haka-haka lang, ililihim na lang natin. Pero mukhang may kinalaman. Chiniswis din yung kay Roque. Baka may kinalaman nyo sa mga naiipit nilang mga yaman. Di ba? Kaya nga is question ng personal interest ng pamilya ninyo at saka question kasi malinaw nung tumatakbo ka mananatili mong kaibigan yung China kasi pag pinapasok mo sa West Philippines Sea US, magulo. Yun na nga. Nung nagka-ed ka tayo. Okay. Tapos, yun na nga, kaya mahaba. Lahat ng mga maliliit na programa, maliliit na proyekto, wala talaga, no? Wala talagang malalaking project na naipagmalaki. Wala As in, wala. Lahat ng mga sinasabi niya na subway,
Yung sinasabi niya na mga tatakbo na yung mga extension, LRT extension, pagpapatuloy lang yan ng mga nauna ng proyekto. So tama tayo ng sinasabi natin. Nang naipagmamalaki lang ni BBM talaga, yung tanging naipagmamalaki niya, yung mga pagpapatuloy ng proyekto ng dating administrasyon, NTF-ELCAC, yung mga subway, mga build na tinuloy niya. Kasi hindi niya pwede hindi tuloy dahil naipangutang, may budget na yan. Okay. Dito tayo sa mga iba pa, no? Yun nga. Tapos ang pinaka naging highlight, Pogo, yung pagbaba ng Pogo. Ibig sabihin, kung inaksyonan mo na yan, matagal na yan eh. Kung inaksyonan niya, pinaban niya na yung Pogo, wala siyang highlight. Wala yung yung parang wala yung mga sinasabi ng mga oligarko na malalaking project na pinangako, wala eh. 'Di ba? Kasi alam na natin ngayon na wala pa talaga 'yun. Papasok pa lang. Pinagmamalaki kasi nila yung sinasabi ni Enrique Rason na nag-open yung ekonomiya natin para dito sa mga foreign investors. Ang tanong, meron ba foreign investors na pumasok talaga? Sa pagkakaalam natin, wala eh. Bakit? Kung yung hukay nga, pinagmamalaki, yung pang-foreign investors na malalaki. Kung may Microsoft, o Google, o Tesla, o Starlink, wala eh. O ano man, no? Nakakainggit, pati yung China pala ngayon, yung China, meron po sila sa Southeast Asia na paggawaan ng mga electric vehicle. Hindi ko lang matandaan kung saan banda, kung anong bansa. Sayang, no? Sayang, sa mga kapitbahay pa natin sila nagtatayo ng mga planta. Eto pa isa. Wala rin ako narinig na investment sa nuclear energy. Wala rin yan eh. Yung mga ibang energy, masarap lang po pakinggan yan. Sa totoo lang po, kaya mura yung mga kuryente sa mga mayayamang bansa. May nuclear energy sila eh. Pinakamura. Wala ko narinig. Ewan ko lang kung nag-CR ako nung binanggit niya yung nuclear energy. Wala ko narinig. Panay mga yung... Alam nyo, daig pa natin yung mayayamang bansa. Sa totoo lang. Tayo clean energy. Mas magastos po mag-clean energy. Alam niyo po ba yun? Kaya yung mayayamang bansa, pinaglalaban nila yan na huwag tayo mag-clean energy. Ang gastos niyan. Pero tayong mahirap na bansa, na hindi naman tayo yung pangunahing nagbubuga ng mga dumi sa earth, dumi sa mundo. Tayo pa yung sunod na sunod dyan sa mga clean energy na yan. Magastos po magpatayo pa lang ng mga clean energy, kaya ayaw na yan yung nakita kong discussion sa Europe eh. Clean energy tayo ng clean energy. Tignan yung ginagawa, mahal lahat ang nagmamahal ng mga kuryente natin sa hindi meron clean energy. Investment sa mga clean energy. Pero yung nuclear na pinakamura, wala. Akala ko yan yung ano natin, yung mga ang dami natin pinipirma sa mga nuclear eh. Hindi po mura ang solar energy. Mahal po ang solar energy. Akala lang natin mura kasi araw eh. Kaya nga po yun po yung sinasabi ko na clean energy, solar, wind, at iba pa. Mahal din po yun. Pinakamura po talaga, nuclear. Kaya lang kung walang investor, yun eh. Doon talaga yun. Wala talaga. Wala talagang investor ng nuclear energy. Drawing pa rin hanggang ngayon. Okay, ano-ano pa po bukod po sa Pogo?
Alam nyo, yung pogo na yan, di palakpakan, no? Hindi ko po alam kung anong palakpakan nyo riyan. Dami pong problema niyan. Ang dami pong empleyado niya ng mga Pilipino. Meron na ba kayong ano? Meron na ba tayong panghalili? Paano natin i-absorb yung mawawalan ng trabaho dahil sa tatanggalin natin ang pogo? Di ba? Okay. Opo, yung mga tuwan-tuwa sa oligarko, nakikinabang talaga. Yan po ang problema niyan. Sabi niya, disrespect, kinakailangan, di ba? Pero, paano po yung labor? Paano po yung mawawalan ng trabaho? West Philippine Sea. Emosyonal pa ang ating Pangulo sa West Philippine Sea. Pero simple lang po yan. Katulad ngayon, in development, nakipagkasundo rin tayo. Doon din pala mauuwi. Kunwari, kinukundina natin si Pangulong Duterte na bakit nakikipagkasundo sa China. Doon din pala mauuwi tayo. Makikipagkasundo din pala tayo sa China para masuplayan yung mga tao natin sa ayungin. Panay tayo porma sa West Philippines. Wala naman po nagsasabing matatapang tayo doon. Pinasama po kasi nila sa atin talaga yung pogo. Wala tayong magagawa. Di i-call natin. Call. Iban nyo. Ito medyo kontrobersya, no? Drug war gains may pasaring po sa dating administration. No? Yung sinasabi kasi rito na kapag marami silang gain sa drug war, hindi nga drug war ang tawag nila, no? Drug campaign. Hindi, war din. Our bloodless war on dangerous drugs. Antindi, no? Bloodless war on dangerous drugs. Parang napaka-unfair. Alam niyo yun? Napaka-unfair kay Pangulong Duterte na sisiraan nyo yung kanyang war on drugs. Samantalang ito, yung war on drugs ni Pangulong Duterte, ang isa sa pinaka-popular, no? Na project o pinaka-popular na programa. Kasi nakakarindi na yung bloodless. Ang kay Pangulong Duterte kasi willing siya. Willing siyang maging masama sa pananaw ng Dilawan, Kakamping. No? Very willing siya na maging masama siya sa pananaw ng mga kalaban. Pero basta nailigtas niya, naging tahimik yung, alam nyo, masarap pakinggan niya ng mga matitinong tao eh. No? Masarap pakinggan yung bloodless war on drugs. 'Di ba? Oy, pupurihin ka, palakpakan. Walang namamatay, pero nakakapag-conduct tayo ng war on drugs. 'Di ba? Parang ansarap, no? Pero sa isang banda, ang humahanga lang dyan, yung mga pangkaraniwang tao, yung magagalangin sa batas. Yung kalaban ni Pangulong Duterte, yung mga drug lords at kung sino pang mga masasamang elemento, hindi naman gumagalang sa batas yan. Hindi. Katulad po ngayon. Wala na ba? Wala na bang patayan? Sa tingin po ba ninyo, hindi nagbalikan yung mga adiksyonist? Sa tingin po ba ninyo, kasintahimik pa tayo nung panahon ni Pangulong Duterte? Makikita nyo naman yan eh. Sa pagdami na naman ng mga krimen, rape dito, rape doon na naman. No? Yung mga krimen na ganyan, mga nawala na po yan nung panahon ni Duterte.
Yung sa buhay ng tao na ang linaw kasi ng sinasabi ni Pangulong Duterte, yung ibahin ninyo yung karapatan ng mga kriminal at karapatan ng mga hindi kriminal. Yung human rights, kriminal tsaka hindi, pareho. Ikalawa, baka ubos na yung mga sutil. Inubos na ni Duterte. Alam niyo yun, yung hard work, yung hard pace ng war on drugs na talagang nakikipagbakbakan pa, no? Yung nakikipagbakbakan pa talaga. Ako naniniwala ko kay Pangulong Duterte kasi hanggang barangay level eh. Ngayon, mag-conduct ka ng war on drugs, tanggal ka eh. Tignan niyo yung nangyari sa Davao. Ngayon, ang mga pulis, wala na tayo dapat napapatay na ano. Kasi hindi dapat pinapatayin niya. Yari tayo. Iba yung pananaw ng gobyerno, tutuluyan din. Kumbaga, marunong pong makahalata yung pulis eh. Nasa pagdidikta po yan eh. Napaliwanag na ni Pangulong Duterte dati yan. Yung mga halimbawa niya niyan, lulusob sila, nakapatay sila, tapos dahil gumagampan sila sa trabaho nila, no? Tapat sila nagseserbisyo, yung mga pulis na may mga pera yung kalaban nila. Sasampahan sila ng kaso, tapos imbis na tulungan ng pamahalaan, napapabayaan, kawawang-kawawa daw yung mga pulis nung. Kaya ang tendency, sa kwento to ni Pangulong Duterte, ang tendency ng mga pulis, kahit na alam na nila na nagaganap yan, lantaran eh. Bakit sila makikialam dyan? Pag may napatay sila dyan, lalo na ang deklarasyon, bloodless war on drugs. Marunong po yung mga pulis mag-adjust. Pag kami nakapatay, putya, lumalabag kami sa utos ng pinakamataas, presidente ng Pilipinas. Kahit na, ngayon, para maiwasan yun, bakit kami magiging agresibo? Ganun lang po yun eh. Imposible po. No? Imposible po yung bloodless. Kung seseryosohin po ng mga pulis yung war on drugs, imposible po yung bloodless. Kasi imposible po na yung mga drug lord, ipamigay lang nila yan. Kaya ano na uli, ang labas niyan, luluwagan talaga nila. Luluwag talaga kasi bakit kami isasakripisyo na namin yung buhay namin? Tapos pag kami na pinagtanggol namin, siyempre may armado yung mga yan. Yari kami, Chuck, dahil ang utos bloodless eh. Ayaw eh. Wala tayong magagawa. Ganun talaga yung magiging tendency no. Kahit naman ako. Alam nyo, sa totoo, maganda talaga yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Akala lang talaga natin, pinalalabas lang nila na may umiikot lang. Tapos, mukhang addict to. Tirahin na natin. Di po. Ang dami pong operasyon. Tinignan natin yung operasyon. Di ba sa report? 100,000 operation sa droga panahon ni Duterte. Kung 100,000 po yan, kung sinasabi nyo na kada operasyon may namamatay, sa isa na lang, 100,000 sana yung namatay. 6,000. Sineryoso kasi. Sineryoso po kasi nung panahon ni Duterte yung war on drugs. Dito po, sige. Droga na lang hulihin natin para walang ano. Hindi po natin alam kung paano po nangyayari na nakakahuli ng droga na wala pong nahuhuling kahit sino. Nakakahuli ng droga na walang, parang yung drug lord din yata, ganun din ang pag huliin kayo, sige, bigay nyo lang. Okay.
rift between, eto pa yung mga, o yan sa DepEd, di ba? Ang dami pong sinabi sa DepEd, no? Akala ko ba, hindi pa po nakakaporma si Angara, ha? So lahat po yan, no? Lahat po yung mga sinabi po ng ginagawa ng DepEd, kay Sara Duterte yan. Ano yan, nahulaan ni, ni PBBM? Kung ano po yung ginagawa ng DepEd yan, pagbabago ng curriculum, o di nireport lahat ni PBBM yung nangyayari sa DepEd. Hinihintay ko pasalamatan si BP Sara man lang. Wala. Wala talaga. Talagang ano na sila. Parang isang araw pa lang 2019 July 19 di halos 2 araw pa lang si Angara, alangan naman kanya. Alangan naman kanya yung mga sinabi ni PBBM. Galing po yung kay BP Sara, no? Oh, palakpak sila ngayon. Oh, kala ko ba walang alam si BP Sara sa pagpapatakbo. Kanya naman din talaga yun kasi nga alter ego sila ng ano eh. Kaya lang, literal lang po siya ang namumudmod. Dapat nga, DSWD na lang yun. Ngayon daw, wala, pinagmamalaki, wala. Posible, no? Yung mga drug lords, paghulihin kayo, bigay nyo na. O kaya takbo kayo, iwan nyo yung droga. Ganun, no? Parang ganun yung kasunduan ng mga pareho, eh. Hindi namin kayo papatayin, pero kailangan may mahuli kaming droga. parang wala pa ako nakitang pelikula na ganun, eh, no? Na walang patayan pagkahulihan. Mga simple, nanonood na pelikula lang nga eh, hindi na, parang hindi ko may paliwanag na may ganun. Tapos yung mga roads, alam po natin yung mga bridges, tsaka mga roads, wala po talagang malalaki na ano eh. Walang malalaki talaga na yung may wow effect. Wala po eh. Ano pa ba? Pero yun po talaga yung pinaka. Hindi ko po sinasabi na in summary, kung paikliin po natin, ang mga pangunahing problema po ng Pilipinas at gustong matugunan talaga ng mga tao, balik natin, no? Sinabi rin ni Pangulong Marcos. Kahit nga po kasi ang dami pangako, 'di ba? Gagawin. Yan yung magagawa balang araw. Pero bakit wala yung mga solusyon? Kasi ang sinasabi, katulad dun sa pagmamahal ng bilihin, parang maging self-sufficient tayo sa bigas. Imposible po eh. Pero pwede nating mapababa yung sinabi niya last year. Ang sabi niya last year, 'di ba? Ulitin ko lang, ngayon hindi niya inulit eh. Sinabi niya na yan na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo. Para ngayon, para tanggapin na lang natin na meron tayong kakulangan talaga sa ani. Kaya meron na lang kadiwa. Dadagdagan na lang yung kadiwa. Parang hindi ko mapaniwalaan na ang solusyon mo sa taas ng presyo ng bilihin, magdadagdag na lang ng kadiwa. Hindi ko, yun, hindi pinag-usapan yung PhilHealth. Bakit yun ang solusyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Hindi naman lahat ng tao makakarating sa kadiwa. Ano yan, bawat bayan ba man lang? Alam niyo po, minsan, kaya nga may sari-sari store, mas mura sa palengke, di ba? Kaya po may tinatawag na sari-sari store kasi hindi po lahat pupunta ka sa palengke. Mas marami pa po ang palengke kaysa sa kadiwa eh.
Kaya po bang tapatan man lang ng gobyerno yung bawat palengke may kadiwa? Wala po tayong pantapat dun. Bakit po yun yung solusyon nyo? Dapat ang solusyon nyo, yung sinabi nyo nung una, yung hoarders, hulihin nyo yung mga hoarders, yung mga smugglers. Isang taon wala kayo nahuli, kahit isa wala kayo pinagmalaki. May pinagmalaki ba? Wala, no? Wala nahuling smuggler, hoarders. Walang pinagmamalaking nahuhuli, no? Mga krimen. At isa pang kulang, parang kung pakikinggan mo, parang wala tayong problema ng pagnanakaw sa gobyerno. Walang pagnanakaw sa gobyerno. Wala, parang nabura na yung corruption eh. Wala na kampanya laban sa corruption eh. Eto pa pala. Alam ko na palpak. Magiging palpak kasi maaga pa lang eh. Pinagmamalaki niya yung nangyari sa NAIA eh. Di binanggit. Marami talaga hindi nabanggit eh. Okay. Ito pa pala yung sa NAIA. Munti ko na makalimutan. Tignan po ninyo Alam niyo po na walang sustansya yung kasi ang dami niyang binanggit. Hindi natin alam kung saan nakatayo, kung totoo ba nakatayo yun o hindi. Pero mahihinuha mo na walang epekto yun kasi binanggit niya, pinagmalaki niya yung nangyari sa NAIA. Araw-araw natin binabanatan yung NAIA. Yung pagpa-privatize ng NAIA ay parang tagumpay pa niyang yung achievement niya pa. Talaga? Ang achievement mo yung privatize mo yung dahil palpak yung patakbo nyo ng NAIA. Kung yun yung sukatan ko eh. Kasi yung ibang mga proyektong sinasabi niya na nagpatayo tayo ng patubig dito, hindi ko alam kung saan yun eh. Pero yung NAIA, alam natin. Palpakan NAIA. Ngayon, kung nagawa niyang ipagmalaki ang NAIA, ay may problema to sa buong zona ngayon. Pinagmalaki mo yung, palpakan NAIA. At dahil palpak ang solusyon mo, dahil sa kapalpakan na nagpapatakbo na NAIA, paalala lang natin worst airport nung panahon ni Pinoy, most improved airport nung panahon ni Duterte, worst airport na naman ngayon. At para masabi na may proyekto kang ginawa sa NAIA, yung privatization ng NAIA, pinagmalaki mo, paano magiging kamalaki-malaki yun? Kaya sabi ko, paano pa yung ibang pinagmalaki nito? Kung yung NAIA nga, palpak na palpak eh. Wala sa corruption, no? Wala talaga siyang gagawin sa corruption. O pinagpapalagay na wala nang corrupt sa Pilipinas. Wala nang corruption sa Pilipinas. Wala eh. Hindi sinabi. Yan lang po yung mga naaalala natin sa mga tinalakay. Kaya wala tayong aasahan na malulutas. Wala eh. Walang malinaw na kalutasan. Paano raw pabababain yung mataas na presyo? Wala. Paano raw magkakaroon ng mga trabaho? Wala rin. Buti pa nung una, mag-attract ng foreign investors. Sino ma-attract mo ngayon? Too late na. Yung kasiglahan natin, yung kasiglahan ng Pilipinas nung panahon ni Duterte, mahirap nang ibalik yun. Yun nga susi nun, yung China eh. Makakala yung Maharlika, ni walang binabalita, no? Napunan nyo ba? Ito na po ang nagawa natin sa Maharlika. Na ginastosan natin. Dapat may pagmamalaki. Wala pa, no? Wala na, no? Tapos, Pogo, baba natin ang Pogo. Puti, hindi naman proyekto yun. Hindi
hindi naman proyekto yun, di ba? Ibaban mo, putya, proyekto ba yun? Anong proyekto mo? May pag-amin ka na mataas ang presyo ng bilihin, mataas yung antas ng kahirapan. Ano yung, ay hindi pala, baliktad. Hindi niya pala inaamin, doon ako may problema pa isa. Naalala ko lang. Dito, sa may, inignore niya na yung 1 million pabahay. Hindi niya. Nagsabi siya na magkakaroon ng pabahay. Pero dito tayo sa kahirapan. May nire-report siya na ano eh. May nire-report siya na yung poverty rate ng Pilipinas bumaba yung mga bilang ng mahihirap. Samantalang yung self-rated poverty, pinakamataas sa kanya. Buhat noong 2008. Kaya, ibang-iba talaga eh. Baka yan yung nagsabi, eto, lahat ng kumikita ng ganito, hindi na mahirap. Pero pakiramdam ng mga puta, mahirap ako. We ba? Tanggalin na natin